Hi guys, welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. What time is it? It's 8:19 na po ng gabi. So ayan, so naisipan kong mag-vlog ng kakaibang vlog. Kakaibang vlog. Hindi. Para ito sa mga ano natin, bagong subscribers natin dito sa... No, it's late. Take drink your milk now. It's no more ice cream. It's late. Sorry, may patalastas. May gusto ng ice cream pero late na at Lunes bukas. So ayan guys. Lucas. So mag-aano tayo, magpapakilala vlog. I will introduce myself para sa ating mga bagong subscribers dito sa ating YouTube channel. So yes, as you can see, it's my name sa ating channel ay Pinay Mom in Norway. And yes, isa akong Pinay na nakapag-asawa ng isang Norwegian. And 3 yung anak namin. Ngayon, ang panganay namin is 14 years old. Yung pangalawa is 12. And si Bunso ay, ano ba to? How old are you, Lucas? 8 years old. 8, yes. Kain tayo ng caramel pudding. Para siyang leche flan sa atin sa Pinas. So, ilan na ba? Mag-18 years na ako dito sa Norway. Ang tagal na, grabe. Ang bilis ng panahon. 18 years, mag-18 years na ako by this end of August. Oo, next. Hindi ko matandaan yung date, pero basta end of August siya nung nagpunta ako dito. Paano nga pa ako napunta dito? Napunta ako dito sa Norway bilang isang au pair. Isang au pair is isang nanny dito sa Norway na nag-alaga ako ng isang yung ano lang, yung focus ko noon ay yung batang inalagaan ko. Pero 3 sila. Pero medyo malalaki na yung 2 noon. Pero yung bunso ay 1 year and I think nasa 3 months lang. Basta maliit pa siya. So kinuha nila ako. Dati yung mga tita ko pala ang kumuha sa akin. Kaya kilala nila yung naging amo ko dito sa Norway. So yun nga. Pero back sa Pilipinas, bago ako nagpunta sa Norway ay medyo nakapasa naman ng nursing. Pero hindi ako nakapagtrabaho as a nurse sa Pilipinas kasi after ng board exam, nalaman ko nakapasa ako. Sakto naman na nagkasakit yung lola ko. So, nag-ano ako na siya ang naging unang pasyente ko, kumbaga, inalagaan ko siya. And after niyang nawala, sad to say, hindi niya kinaya ay yun, kinuha nila ako dito sa Norway as an au pair. And yun nga, to grab the opportunity, umuo ko, nagtrabaho ko bilang isang au pair dito sa Norway. So yan, to cut the story short, after 2 years, nag-apply ako ng working visa. Hindi pa siya permanent noon temporary, na as a healthcare provider. Tama ba yun? Yun. Basta sa sa home for the aged, yung mga pang matatanda. So nag-summer job ako doon and then kinuha ako, and after that, to make it forward, fast forward, yun nga, nakahanap talaga. Nahanap ako. Ay, be careful anak. Nahanap ako ng isang Norwegian. Naghanapan kami. Natawa tuloy ako sa naghanapan. Yes, nagkakilala kami sa dating site ni Mr. Proud ako doon and legit ang mga dating site. Hindi ko alam kung umaandar pa ba yung dating site na yun. Umaandar talaga. Nag-propose siya at nagpakasal kami. Ang bilis, di ba? Ganun talaga ang pag-ibig. Thank you Lord, talagang sobrang pasasalamat ko talaga sa Panginoon na di ba napunta ako sa love story namin na pinigay niya si asawa sa akin na wala na akong hahanapin pa. As in, walang-wala na. Ayun, nagpatuloy ko sa pagtatrabaho sa home for the aged habang wala pa kaming anak. And todo kayod kasi nga kailangan ko magpadala sa Pilipinas. So nagpaaral ng mga kapatid sa Filipino culture nga na as panganay ay you have to support your siblings. Yun. And
after that, ano ba to, basta, lumipat ako ng trabaho sa ano naman, sa may mga kapansanan. Isa sa institution para sa may kapansanan. Mix. May mga matatanda, may mga teenagers. At doon ako nagtagal. Basta matagal na matagal na matagal. After that, yun nga, nagbuntis, nag-maternity leave, lahat-lahat na, 3 yung anak ko. And naramdaman ko na din na medyo hindi na kaya ng katawan ko yung bigat, as in, naramdam ko na din yung pagod, since tapos na din yung mga kapatid ko. Sabi ko ay, parang hindi na ako masaya na trabaho na lang sa gabi, tapos wala pa akong driver's license noon, kailangan kong mag-pass ng 2 beses, tapos pag uwi ko dito sa gabi, sa bahay, tulog na yung mga anak ko, parang realize ko na hindi yun yung buhay na gusto ko bilang isang ina. O, diba? ang drama. Pero hindi. Yun talaga yung totoo. So, nag-usap kami ni Mister. Sabi naman niya na kung ano yung gusto ko, susuportahan niya. Sandali, may message ang aking panganay na anak. Nasa football field kasi siya. O, diba? Another patarastas. Ang dami kasang anak. So, ay, nagpapasundo na siya. So, ayun. Nag-apply ulit ako sa kindergarten. Nakuha naman ako agad-agad. So, nagtrabaho din ako ng mga 2 taon ata. Basta, hindi masyado matagal din kasi nga nahanap ko itong SFO. So, yung school kung saan pumupunta yung mga bata. Kasi, parang hindi ko pa kaya noon yung magtrabaho ng 100%. Kasi itong mga bata ay, nakukonsensya ako noon dati. Kasi malilit pa nga sila. So, pero yun nga, fast forward na naman, lumalaki na naman din sila at nakita ko na kaya naman na din nila. At nag-apply ako ng eskwelahan na malapit dito sa amin bilang assistant ng SFU ulit. And sinabihan ko yung leader ko na kung kailangan nila ng tao sa mismong school, na kailangan nila sa mga classrooms, ay gusto kong interesado ako. Happy! Daming patalastas. So, yun, wala pa akong 1 year sa school dito sa malapit sa amin, school ng mga anak ko, ay nakakuha ako ng trabaho sa eskwelahan mismo. Ako yung nag-a-assist nga sa may mga special needs na kailangan nila ng assistance sa both sa lessons, sa kanilang basta yung araw nila sa eskwelahan ay kailangan nila bali 2 yung hawak kong bata sa eskwelahan. Isang, hindi ko na siya babanggitin. Yun, and nagpapasalamat ako at nakuha ko tong trabaho nito and super satisfied naman ako. Although, may isang araw ako na ako ng opening pero kaya naman na ng mga anak ko. Kasi malalaki na sila. Dati, nakukonsensya ako. Ngayon, sabi ko, it's time naman na kailangan nilang matuto. Kumbaga, kasi nga, hindi ako laging nandun para sa kanila. Ang dami kong drama. So anyway, bakit nga ba Pinay Mom in Norway? So yun nga, Pilipina na nakatira sa Norway. And yung kapatid kong babae ang nag-suggest ng pangalang Pinay Mom in Norway. Ang dami ko na ding times na pinalitan yung name, pero bumabalik pa din ako dito sa Pinay Mom in Norway. Kasi nga, dito ako nakilala. Hindi naman sa nakilala kasi hindi naman pa ako kilala. And na-inspire ako doon kay Pinay Mom in South Korea. Si Tony T. Sense. So, ayan. And, so, dito sa mga vlog ko, inaano ko yung medyo boring itong mga vlog ko, guys. Inaamin ko. Ano siya, bahay, trabaho, activities ng mga bata, pagluluto, at typical mom vlog. Pero gusto ko nga ito, lagi kong sinasabi, ewan ko ba na ano na ako sa pagsasalita sa camera, pag libangan ko na itong pag-vlog. At yun nga gusto kong i-share ang buhay ko dito sa Norway, buhay namin mag-anak. Pero pasensya na kung hindi nyo nakikita yung mga mag-aama ko, kasi nga ayaw nilang sumama sa mga vlogs ko. Dati nasusuhuran ko pa ng mga anak ko, pero ngayon hindi. Lalo na si Sofia, bilhan kita na ganito, ganyan, pero ngayon ayaw na niya.
So, pasensya nyo na kung itong mukha lang to ang nakikita nyo palagi. Nire-respeto ko naman yung desisyon nila kasi ako lang naman ang may gusto ng pag-vlog. And gusto lang sumama one day, ay yes. Pero ngayon hindi ko sila pinipilit. At for ano na din, for privacy. At ako na lang talaga yung makapal ang mukha dito sa bahay. So, yun lang guys. Hindi konti, ano na, mahabang vlog na to. Pero sana panoorin nyo. And ano ba to? Sana panoorin nyo yung mga vlogs ko. Kahit medyo boring siya. Talaga hindi medyo boring talaga siya. Pero wala eh. Gusto ko to eh. So, anyway, thank you guys. At sana patuloy nyo pa rin akong supportahan. It's me, Pinay Mom in Norway.